O ito pa yung isa mga kababayan sa utos ni Digong kay Madriaga na i-assassinate si Trillanes o sa madaling salita ipapapatay, no? Nako mga kababayan, matinding aligasyon ito. Sa totoo lang mga kababayan, inutusan daw ni Digong si Ramil Madriaga na ipapa-assassinate itong si Trillanes or ipapatay. Ala, Diyos ko, biruin nyo ha. Not only Trillanes but also pala si PBBM din. This robotic puppy Wait is lang ha so mga lifelike it kababayan. actually fooled my neighbour who's a veterinarian. I've been a grandmother for 15 years and this is the smartest purchase. Engagement and activities with President Rodrigo Roa Duterte. 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles as one of his political officers specializing in intelligence gathering and sabotage operations. Congressman Goles decided to support the candidacy of PRRD. Hence, he introduced me and endorsed my services to PRRD during their meeting at the latter's residence in Taal Street, Bangkal, Davao City. Around the 2015 or early 2016, he mentioned to PRRD that I was previously under detention and that I later survived death row. Congressman Goles also added that I am his #1 asset in the National Security Council during his time as National Security Advisor. 9. When PRRD was elected president, Cong Goles' brother, Ferdinand Goles, was appointed as a member of the Board of Directors for the Basis Conversion and Development Authority, BCDA. On the other hand, PRRD directed me to serve as a counterintelligence agent for the National Security Council. Ayan. 10. However, I was never under the employ of the Office of the President or any government agency. Instead, I was directly employed by PRRD. I received my salary from a certain Canlas, a PNP officer, provisionally from Davao, at the start of every month in the amount of 100,000 pesos to 150,000 pesos in cash. 11. As part of my duties, PRRD specifically instructed me to monitor, operate, and sabotage former Senator Trillanes. However, PRRD was apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of... Diba? Pati si Trillanes, ipa-assassinate ni PRRD. Si inuutusan daw si Ramil Madriaga ordering, no, the assassination of Senator Trillanes. However, PRRD apprehensive in ordering the assassination of Trillanes because of latter support and contacts in the armed forces of the Philippines. Kita nyo mga kababayan. So hindi lang din pala si PBBM, mga kababayan, ang ipa-assassinate pati si Trillanes. Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga nila basta-basta si Trillanes na ipa-assassinate or ipatumba. Kasi nga si Trillanes, magdalo yan. Diba? Magdalo yan. Kaya pala sabi ni Sara mga kababayan na babalikan daw niya si Trillanes. Kung naalala ninyo nung nasa Dahig, hindi na daw pwede yung ganun-ganun na lang. Sabi nga daw ni Digong kay Sara na ayaw nagtagda. Sa madaling salita, wag mo nang pansinin, hayaan mo na lang. Pero sabi ni Sara, hindi pwede yung ganun, sumusubra na siya. Kaya delikado ito mga kababayan, itong mga plano nila, no? Mga utak talaga, kriminal talaga ang galawan. Kaya delikado si Senator Trillanes, no? Kasi tignan mo, apprehensive in ordering the assassination of Senator Trillanes because of the latter's support and contacts in the armed forces of the Philippines. Sometimes in 2018, PRRD asked Sara to go his home in Taal Street, Bangkal, Davao City to discuss. Naku mga kababayan, ito pa, pakinggan natin. May ads lang mga kababayan. Diba? 7. Prior to the 2016 national elections campaign, I was working for then Congressman Roylo Goles. Diba? Yan yun mga kababayan, binasa niya rin. Tapos dito pa nga mga kababayan, kanina tawang-tawa ako sa interview ni Bini Abante, no? Na marami bang pera si PRRD? Sabi naman ni Madriaga, upo, marami po. So ano ba yung pera niya? Galing sa government o galing sa sarili niyang bulsa? Galing sa sariling bulsa po. Di ba? Tapos sabi nga ni Bini Abante, akala ko ba wala daw siyang pera? Di ba mga kababayan? Naalala nyo yung
Wala akong pera. Mahal ang ticket. Asa lang ako sa retirement pay. Pero si Ramil Madriaga, binigyan ng 25 million. Pinambili ng motor. Diba? Kita nyo, mga kababayan, ganun kasinungaling si Digong. Mga kababayan. Ito yun, sabi ni Madriaga, pakinggan nyo. 25 million. Yung po ba ina-attest ninyo tama? Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Ibinigay sa inyo ni PRRD mismo. Siya personally, yung 25 million. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Pero sinasabi niya, wala siya pera. Meron po. Meron po. Madami po. Oh. Itong 25 million na ito, Diba? Sabi ni... Sabi kasi ni Digong wala siyang pera eh. Sabi naman ni Ramil Madriaga, meron po, marami po. Sabi niya. Diba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ito yung tama naman ang sabi ni Sara na ito ay fishing expedition. Bakit? Pag sinabi nating fishing expedition, syempre pag namimingwit ka, di ba, manghuhuli ka ng isda, saan ba dumaan ang isda? O saan ba mahuhuli ang isda? Di ba sa bunganga? Tama naman ang bansag nila na fishing expedition. Kasi nga, ang isda, kapag naghuli ka, sa bunganga talaga mahuhuli yan. Di ba? ang sabi mo dito, to purchase high-end motorcycles. Di ba? Kaya bumili kayo ng dalawang 2021 model Harley-Davidson motorcycles Di ba? at nilagay nyo sa pangalan ng anak nyo. Tama ho yun po. Diba? Opo, sa 2021. akin po, tsaka sa anak ko. Tapos Harley bumili Davidson. po kayo ng Ducati 3 motorcycles. Nilagay nyo naman sa pangalan nyo. Opo, Madam Chair, opo, Your Honor. Okay. I am sure na ito pong mga binili nyo, meron pong ORNCR to, di po ba? Opo, Madam Chair. Opo, Your biruin Honor. Yun mo, po ba itinatago ninyo? Ito po, Harley Davidson motorcycle from a dealership in Green Hills, EDSA for around 2,500,000 pesos, inclusive accessories, and 2 million pesos exclusive, no, accessories. So dalawang motor ito na nagkakahalaga ng 2.5 million at 2 million. So 4.5 million dalawang motor. 2021 model Harley Davidson. Wala pa yung Ducati dyan ha. Sa ano to ha? Green Hills EDSA dealership. So ibig sabihin malapit ito sa tindahan na Maserati ni Sam Bersosa. No, nakapunta ako dyan sa Green Hills EDSA, no, tindahan nito mga luxury motors. No, doon yan malapit sa ano ang harap niyan gasoline station, tapos doon yung Maserati store at saka Ferrari. Magkakadikit yan. Pag pinasok mo yan, diniretso mo yan, mismong Green Hills Shopping Center na yung dulo niyan. Doon nga yung ano dyan may tindahan dyan ng mga cakes, mga tinapay na sobrang ganda, na ang lalaki, tapos Instagrammable yung mga ano, may pagkainan dyan na tindahan ng tinapay na dinudumog ng tao pero hindi, pag nakabili ka hindi ka nababalik. Oo, dyan sa EDSA na yan, unahan ng tindahan na yan sa Green Hills EDSA, no, na sa mga luxury motors and cars diyan, may Ferrari, may Maserati, may mga ganyan-ganyan. Pag diniretso mo yan, papuntang Green Hills Shopping Center yan. Pero bago ka dumating sa Green Hills Shopping Center, meron diyang bakery na napakaganda. Ma-Instagrammable yung pagpasok mo, yung mga tinapay na ang gaganda ng design, yung mga cake, ang lalaki, tapos may mga icing. Pero pag nakabili ka, hanggang picture ka lang, tapos parang hindi ka nababalik. Bakit? Ang pangit ng lasa. Ang ganda lang sa picture. Totoo yan, nakabili ako dyan mga kababayan. Nakabili ako dyan, pero ang pangit ng lasa, hindi ka nababalik. Maganda siya kasi malaking tinapay. Tapos pag hiniwa mo may palaman, pero pagkain mo wala talaga, ang pangit ng lasa talaga. Para ka lang kumain ng harina, parang burgur. Oo, anong klaseng tinapay? Mahal siya. Mintik La Checa, hello po. Mahal siya, maganda siya dyan sa Green Hills. Basta, hindi ko alam yung basta Instagrammable yan. Napunta ako dyan, color black and white nga yung nila dyan yung motif ng store nila. Tapos ang daming mga magjujowa doon na bumibili. Pero hindi ka na babalik. Bakit? Kasi walang lasa. Maganda lang yung hitsura ng cake, pero walang lasa. Tapos ang mamahal, tag 300 isang tinapay, ganun, no? Meron malalaking tinapay.
Para siyang French bread, Ma'am Mulay. Oo, pero hindi ka na babalik. Unahan yan, eto na yun, yung binibilhan ni Ramil Madriaga sa EDSA. Opo. At ilalabas niyo po sa tagtang panahon. Opo, Your Honor. Okay, so, Madam Chair, pinapaliwanag po ng ating resource person dito na tinatago po niya ang OR and CR ng dalawang Harley Davidson motorcycles na nasa pangalan ng anak niya at yung Ducati motorcycles na nasa pangalan. Ma'am Sharon, hindi ka nga diabetikin eh, kasi nga icing siya pero matabang. Yung tinapay din parang harina lang na pinaalsa ng Biking at Yes. Oo, malaki siyang tignan pag piniga mo hangin. Oo, ganun siya. Niya. Ayun po, na gusto ko lang sabihin na ito po ilalabas niya, no? Gayon din yung mga binili mo. Ito naman itong isa, 2021 model Ducati motorcycle from dealership in Katipunan, Quezon City, worth around 3,500,000. Ngayon, paano nyo sasabihin, mga kababayan, nagsisinungaling si Ramil Madriaga, saan niya kukunin yung pambili niya ng mga motor na yan? Sige nga. Saan niya kukunin yung mga pambili ng mga motor na yan, mga luxury motor na yan? Kung ikaw, mga kababayan, kung ikaw, may pera kang ganyan, do you think unahin mo yung pagbili mo ng napakamahal na motor? Siyempre kung ako, unahin ko pagbili ng bahay at lupa. At kung sakali man tumanda ako, may bakasyunan ako, may rest house ako. Di ba? Kaysa iutos niya na bilhin eh. Di ba? Kung ako may perang ganyan, hindi ko talaga unahin yung mga mamahaling motor na yan, punyemas na yan. Unahin ko bahay, lupa. Kung utos ba naman ni Digong, bilhan mo yung anak mo, bilhan mo yung sayo. Tapos bumili ka pa ng isa, regalo ko yan sa'yo. Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Ang mahal ng Harley Davidson, pareho kay Coco Martin yan. Oo, Ducati. Actually, Ducati may... Ayaw ko na magsalita, Ayaw ko magsalita, mga kababayan. Pero gusto ko nang magsalita. Hindi ba kaya yung motor ni Mocha Oson at ni Banat Bay, hindi ba galing kay Digong din yon? Tanong lang, hindi ba galing din ba kay Digong? Kasi which is yung Ducati na motor ni Madriaga, parang pareho sa Ducati na motor ni Banat Bay. Hindi ba kaya regalo din ni Digong yan? Tanong ko lang. Kasi may mga motor yan sila. Eto hindi ako magsisinungaling kasi mga naging kaibigan ko yan eh. Hindi ba kaya yung motor ni Banat Bay at ni Mocha Oson, hindi din ba yung regalo ni Digong? Gusto nyo makita? I-search nyo na lang. Hindi ba kaya si Digong din ang nagbigay nun? Kasi si Mocha Oson may motor din ng ganda. Nagre-racing yan sila dati. Akala nyo hindi? Nagbabiking-bikings din yan sila. Trip din yan sila. Ikot-ikot sila. Yung kapatid nga, di ba, Banat Bay, si Coach Oli, meron eh. Di ba? Pati si Dada, meron nga eh. Di ba? Si Dada, meron din. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ba kaya yung mga motor na galing din kay Digong? Oo, yung 3 wheels na sinakyan ni Digong, di ba, sumimplang si Digong kaya bumili siya ng 3. Actually, si Bini Abante may ganyan ding motor. Kaya alam ni motor ni ano yan. Alam ni Bini Abante yung mga ganyang klaseng motor. Kaya may ganyan din siyang motor. Kung naalala nyo, 3 wheels ni Digong, yung dinadrive-drive niya sa Davao, may ganun din si Abante, si Bini Abante. Wag mong sabihin, Bini Abante, wala kang ganyan. Alam ko yung bahay mo sa District 6. Magkapit bahay tayo noon sa Santa Mesa. Sinong hindi nakakaalam yan? Magkalapit tayo ng bahay, Bini Abante, meron kang motor ganyan. Meron ka pang ang baby sports car, yung kulay puti. Di ba? Akala nyo, hindi ko alam yan, magkalapit tayo ng bahay niyan doon, magkapit bahay tayo noon, Bini Abante, akala mo, binaha ka rin kami. Di ba? Kaya alam ko yan, mga kababayan. Siyempre, District 6 ako nakatira dati, Santa Mesa. Oo, sa Bimapa ako nakatira dati. Malapit sa SM Santa Mesa ako. Kulang liko mo na lang, E. Rodriguez na. Di ba? Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung si Madriaga nabilhan ng ganyan, kaya tanong ko lang, posible kayo, saan ba kukuha si Banat Bay ng ganyan kamahal na motor? Di ba?
tag 2 million, 3 million ang isa. 'Di ba? Oo. Diyos ko, nakikita ko pa yung tatak BMW pa nga yung kay Banat Bayata, Ducati yung kay Mocha, kay Coach Oli at saka kay Dada. Parang ganun ang halaga ng mga motor nila. Mga ganung style. 'Di ba? Kaya alam nyo na, mga kababayan, 'di ba? So, yun lang yung ating mga reaksyones, no, sa mga oras na ito, mga kababayan. On any Sunday rides ang grupo nila, member si Banat Bay dyan. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Paulita Mi Dodotete, 'di ba? Oo, kaibigang uso, totoo yan, yung BMW, 'di ba? Actually, meron ako niyan Ay, naku, hanapin ko nga. Sa Facebook. Sige nga, hanapin natin. Banat Bay Motor. Actually, mga kababayan, meron talaga silang grupo, nagbabiyahe yan sila Ang gaganda nga ng motor nila. Nagra-rides yan sila Sila yan ni Dada, sila Coach Oli. Siguro yung motor ni ni Madriaga, ganyan sa motor ni Banat Bay. Oo. Motorcycle. Banatiros ba yung grupo nila? Banatiros Rides. Diyos ko, lagi ko yan silang napanood noon, mga kababayan. Sila ni Mocha, pag nag-rides yan sila nung... mga kababayan. Wala, hindi ko makita, mga kababayan, yung nila, picture or events. Basta ganun, mga kababayan, makikita nyo yan pagka no? May mga ganyang style sila. Binigyan ko Ken. Ayan, mga kamuti riders yung samahan nila Banat Bay. Ayan, Banateros Motors. Ayan, mega love shoutout po ka-rider ng tito ko si Mocha. Inutangan pa nga niya si Mocha for business, kaya pala dami pera ni Mocha. Ay, naku, hindi ko alam yan sa iyo, kaibigang oso, kung ano ba yan. Basta, ganun yun, mga kababayan, may motor sila, si Banat Bay yun, nasa Bangkok. Banateros. Ayan. Magkakasama yan ayan ito ayan ayan yung motor nila, ayan ba? Sabi ko nga sa inyo, meron silang ganyan Ayan ganyan yung motor ni Madriaga Dito sa likod para makita ninyo. Ganyan ayan si Mocha, si Banat Bay. Ayan ganyan yung motor nila ganyan yung mga Harley Davidson, yung mga Ducati, yung mga whatsoever tururot, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, meron silang motor ganyan Ayan si Mocha at si Banat Bay. Diba? Sabi ko sa inyo, hindi ako nagsisinungaling, meron talaga. Nakikita ko yan noon Kaya nga nakakapagtaka, ang mamahal ng motor nila, wala namang mga bang bis. Ayaw ko na magsalita. Baka ako na naman magkamali. Ako na naman sabihin chismoso. Diba? Alam nyo na, mga kababayan. So yun lang. Yung ating topic. Kailan kaya mo? Kailan kaya mo? Ano daw? Mga kababayan. So, yun lang. Dapat showy kayo mag-apply. Dami pera ni Digong tapos pulubi daw ang animal. Galing mo. Natatahi na utak ko sa ngayon. Ngayon nga sabi ko ay, nako, ayoko na magsalita. Katas na siya. So yun lang, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya nga sabi ko sa inyo, mga kababayan, kapag dumikit kay Digong, yayaman ka talaga. Tapos kita mo pag nung ako nabili lang ako ng sasakyan, financing pa. Ang sabihin, pumaldo daw ako. Putragis na yan, ilang taong ko pinag-ipunan yan, katagal-tagal kong nag-ipon yan, hanggang sa ninakawan pa nga ako. Tanong nyo kay Ma'am Rosario Bisin. Nag-iipon talaga ako noon. Alam nila Ma'am Rosario yan. Ako lang yung, sa lahat ng vloggers noon na mga kasamahan ko, ako yung pinakakuripot. 'Di ba?
Mamian, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. 'Di ba?